So, ayun na nga guys, dahil naimbitahan tayo ni Yorme sa Christmas party ng mga vlogger at volunteer. So, ayun, oo naman ako. Ang Christmas party pala namin guys ay nasa Golden Fortune Restaurant. At saka, ayun na nga, nakapasok na po ako guys. So, andito po ako lang muna mag-isa sa taas kasi yung mga volunteer sa baba. So habang naghihintay po kami kay Yorme guys, ayun, napika-pika muna kami. Grabe guys, in fairness, ang daming pagkain at ang sarap, grabe. Solid na solid talaga. So alam mo, di ko akalain na sino naman ako na para maimbitahan ng isang Yorme, di ba? Isang sikat na artista at isang mataas na tao, di ba? Parang nakakataba ng puso. At ayun na nga guys, biglang dumating talaga si Yorme. Ayan, kaya bigla kaming napasugod diyan. Yan, grabe. Sa pagpasok pa lang ni Yorme guys, grabe. Dinudumog na siya ng tao, puro pa picture. Grabe, unlimited picture kay Yorme, walang kaarte-arte. Grabe, solid na solid talaga. Kaya hindi ako nagsisi, hindi ako nanginayang na pumunta ako kasi bakit? Grabe, sobrang solid talaga. The best talaga si Yorme. Kaya ayun, sobrang enjoy namin dito guys. Oh. Habang maraming nagpa-picture kayo, dito na kami nagbi-video na po kami. Ayan, sa sobrang daming tao, tuwan-tuwa talaga sila pagdating ni Yorme. Grabe, iba talaga si Yorme. Nakita ko talaga yung pagiging humble niya, pagiging mabait niya. Alam mo, wala talaga siyang kayabang-yabang. Yeah, sulit na sulit talaga ang pagsuporta ko sa kanya. Kaya hindi ako nagsisi kung bakit siya ang pinili ko. The best ka talaga, Yorme. So ayun na nga, wala talagang tigil to sa kakapicture. Picture lang ng picture, grabe yung mga tao. Grabe, wala talagang sawa sa kakapicture kay Yorme. Grabe, at saka ang bait talaga guys, grabe. Oo, tapos paglapit ko sa kanya, sabi niya, "Uy, buti dumating ka." At na-appreciate niya, nirecognize siya. Anyway, gusto ko talaga magpasalamat sa mga misis niyo, sa mga mister niyo. Yung oras na dapat kayo nakasama, most of the time, for the past so many months, sa akin sila. At binibigyan kami ng iwasayan, ang pagkatagan na sila, sinisigurado ang mga kaligtasan sa bawat lugar. Ayan, dahil yan sa Antigo, Maynila. Thank you very much. Konti na lang. Konti na lang. Makikita ko ulit kayo sa flag ceremony. Yawan Diyos sa tulong ng Diyos at sa tulong ng mga taga-lungsod ng Maynila. Nalulungkot tayo sa mga nangyayari ngayon. Lalo na kayo, mga lesbo kayo. Buong buhay ninyo, pinangarap ninyo na maging mapayapa ng ating mundo. Sukdulang ibuhis ninyo ang buhay ninyo. Para lang yung mga tulonggis, hindi maghari-harihan sa kalsada ng mga. You've done so much service to the people. Now you're retired. Parang lahat ng pinaghirapan ninyo nung panahon na kayo'y pulis, nauwi sa imbornal lahat. And you don't like that. I know in your heart, in your mind, you don't like it. Because you have kids. Pero may mga pamilya. Most of you continue to live in Manila. Because this is where you were born, some of you, or this is all your life, you've done service to our fellow Manilas. Nakakalungkot lang. Yung kaayusan na ayos natin, yung kapanatagang ibigay natin sa mga taga-lungsod ng Manila. Lahat parang nawala ng isang kitlap. Now, yawan Diyos sa tulong ng mga taga-lungsod ng Manila at sa tulong nyo rin, ibabalik natin ang kapanatagan sa Manila po ito din. Ibabalik natin ang kaayusan sa lungsod ng Manila. Yes. Ibabalik natin ang kalinisan sa lungsod ng Manila. Yawan. Sino man ang dahilan kung bakit may gobyerno? Kapanatagan sa pamumuhay. Pagkakataon o opportunity na makapaghanap buhay ang mga taga-lungsod.
at malinis na pamayan. Ayan naman yung mababaw na hinihingi sa atin ng taong bayan. Napakaliit ang hinihingi sa atin ng taong bayan. Eh, di ba natin kayang ibigay yun? Eh, kayang-kayang mong gawin yun. Hindi naman siya rocket science. It's a simple task. All you have to do is to dedicate time, effort, day and night, 24 oras, na sa lungsod ng Maynila. Hindi pwede yung mga tulongges, tapos na yung panahon ni Eddie at Patty. Nagawa na natin lahat yun. Kaya nga, hindi naman natin binulibot ang ating bangko. Lahat ng ginawa sa Maynila nung araw, it became national policy. Diba? Lahat ng ginawa sa Maynila, naging memorandum ng DILG. Lahat ng paglilinis, pagsasaayos, lahat yan nanggaling sa Maynila. Tinularan na tayo. Eh, bagay lang na mga dapat tayong tularan. Dahil, kapitolyo tayo ng bansa. Dapat ang tinutularan dito, pag-unlad, kaayusan, kapanatagan. Eh, ngayon, baliktad na. Number 1 na tayo. Top notch Number 1 tayo sa crime rate. Top notch na Yorme. No? Tapos yung mga bata, nakikita nyo, alam mo nung dekada 80, nakita ko ito, nakakari na to. Nakita ko yun ng araw, yung showdown. Yung showdown sa kalsada. May nagagis ng film, sa sasagot, ulo to. Siguro mo, kalagitnaan ng highway, nagbabatuhan mga bata. Ano walang gobyerno sa Manila? Nakita niyo yung arte, nagbalikan na naman yung mga jumper ko. Ito nga na yan eh, na unti-unti na naubos lahat yun. Takot ng kriminal sa atin. Bakit? Because we have a policy at the time. Okay, ang mensahe natin sa mga kriminal, di ba? Hindi namin kayo mapipigilan gumawa ng masama laban sa kapwa. Minsan mapipigilan natin, pero most of the time hindi. Pero we guarantee the people of Manila, kapag ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay nila puyat. Dahil saan man sulok sila ng bansa, hahanapin natin, papapanagutin natin, iaharap natin sa taong bayan itong mga tulongges na ito. Kung maalala niyo, di ba? A day or two, solve agad yung ginawang krimen. Yung iba nga, nagpupusa ng sumusuko sa atin. There was one time, there is an incident in Tondo. It's a domestic problem, but it's a heinous crime. Anong ginawa ng suspect? Diba, kinuha natin, alauna na madaling araw, doon sa Cavite, na sumuko sa atin. Dahil alam niya, either way, sumuko siya hindi, it's a matter of time, mauhuli siya. Dahil ginawa niya yung krimen sa Maynila. Eh yun naman talaga ang hinahanap sa atin ng tao sa lungsod ng Maynila. Yung may pananagutan. Kapag may gumawa ng masama, mananagot ka sa lungsod ng Maynila. Eh nalulungkot tayo na nawala lang ito. Parang libre na ang Maynila ngayon. Strike anywhere itong mga tawagis ako. So, if I needed you before, I needed you more in the coming days. Eh, kayo pa naman yung tatalas din. Hindi, alam niyo, ang hindi naintindihan ng ibang tao, yung mga antigo, tumayo lang yan sa lato, alam niya nakagad kung sino is snatcher. Alam na, kilos pa lang. Kaya nung araw na nakabound kayo sa kalsada, nagugulat yung mga kriminal, ba't sila madaling nahuhuli? Because I grew up in the city of Manila. Born, grew up with criminals. I grew up with criminals. Alam natin pare-pareho. Eh, mga araw, alam niyo naman na mabuhay street eh. Mabuhay na mabuhay doon. Alam natin pare-pareho. Oo, sa amin yun. Kaya yung salamat sa Diyos, yung hirap na pinagdaanan ko ng bata ko, hindi ko akalain na magagamit ko sa pagbugobyerno ngayon. Yung mga karanasan na yun. Eh, nung araw, ang resco, pagka dumadaan sa amin, tiklop na lamesa. Dumadaan pa ng resco, wala pang sit-sit yun. Ano na? Uy na. Uy. Tiklop na lamesa. Ganun. That's how we respect police.
And you will gain that back. Hindi para katakutan ang pulis, kundi para irespeto ang taong uniformado at alagad ng pamahalaan. Eh, retired na kami, wala na kami uniform. Eh, totoo naman. But remember, you are also a citizen of the city. And you will be part of the government. You will be deputized. You will be part of the peace and order situation of our city as augmentation to our existing uniform personnel. So may gagawin pa kayo. Meron pa kayong mission, mga antigong Maynila. Tulungan ninyo ako na kami ni Gigi na maisayos at maibalik. Talaga, alam mo, di bali mahirap ka, huwag ka lang maging dugyot, di bali mahirap ka, huwag ka lang takot mo umuwi. Yung makatutulog ka ng mahimbing, humihilig ka, yung kapanatagan sa lungsod. I think kailangan yun ng ating mga mamanayan. So, ngayong Christmas, salamat sa Diyos, nakaraos ng Pasko. Alam ko, sugatan kayo. Inang! Puro tos ka sa minabot ninyo. Kaya ako naman, nagpapasalamat naman ako kay Boots. Sabi ko, Boots, ako, idulo mo na yung nandito. Tatapusin ko lang yung mga commitment ko sa kaya tayo nagkasama-sama ngayon. But then again, salamat sa Diyos, nakaraos ang Christmas, buhay pa kayo. Buhay pa tayo lahat. Sa mga asawa ha, na nandito, bigyan nyo ng maraming vitamina yung mga asawa. Kailangan umabot tayo ng Mayo. Ba't hindi pa itong laban natin. Pero papaalala ko lang sa inyo, may regla itong restaurant na ito. Dito tayo nagkita-kita noong 2019, nalo tayo. Diba sa kartada, magandang pangitahin ito. Yamato. Tuloy-tuloy ang regla. Anyway, Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you. Now, it's 2025. Ang wish ko, maging malusog kayo. Yun naman importante sa lahat ngayon. You can enjoy the remainders of your birthdays. Talagang gano'n. Pasasaan ba? Una-una lang yan. Kaya natin mauna na yung mga kriminal. Abaan ninyo, palangkasin nyo ang inyong katawan, magtatrabaho kayo ulit sa pamahalaan. Technical error. Ito naman ang matututo yung sasabihin mo. Anyway, I wish ko rin sa ating bayan sa Luzon na ating kasasakuna. Sunod-sunod ang sakuna kayo. May sunod ka naman sa punto. Pero it's really hard for our hirap-hirap na ating. So, wish ko lang talaga na maayos ang buhay ng bawat pamilya at kapayapaan sa yes, not only in our city, not only in our country, but in the world. We did see news. Maaaring hindi pa siya natin. Tayo naman sa ating yan. Pero yun, tayo, economically, patay, alam mo yan, napapagod. Kaya siguro, tayo lahat, sa Diyos, manalangin tayo sa kapayapaan. Para na lang sa anak natin, huwag na sa atin. Kasi, hindi ko alam, kasi natin kayo ng office dito. I've seen, not experience, I've seen the work. Yun ang work. Kaya hanggang kaya natin ating mga halimbawa, natin ang pagkakataon. Dapat ang desisyon natin ay tumusan.
kabalusan. Wish natin sa ating mga leaders sa ating bansa. Wish them well also. At President, Vice President, Senate, Congress, and the Secretaries of the country will have good health and better judgment. Will have better judgment and wisdom sa kanilang pamumuno. Tayo naman, bilang mamamayan, sumunod tayo sa ating kumit. Yun, tulong na natin yun sa Presidente, sa Vice President, sa mga Senador, sa mga Congressman, sa mga Secretary. The National Policy Maker. Ilang pa. Kasi at the end of the day, tayo yung makikita sa finance. So, gusto na, kaya nyo ba? Siyento, 20 na lang yan. More or less, hanggang may capacity. Kaya nyo ba? We continue with our journey. Sandikada, boss. Our people in the city. We will continue our people. Because at the end of the day, governance is not about politicians. It's always about people. You report to serve. Ako. So, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat. Kaya mga kayo ng Pumay Kapan. Marina! God bless! Okay. Ngayon, tapos na ako sa pangalan. May kalmang na ako. Nagiging pole. Okay. Ako, marami kayo na ako.